Hello, Philippines, and hello world. Sa loob ng bahay ni Kuya, iba't ibang klaseng tao ang ating nakikilala. Mayroong tahimik at mayroong laging bida sa kwentuhan. Sila yung tinatawag nating mga extrovert. Sila yung mga housemates na parang laging may extra battery. Madali silang makipag-usap, palaging may energy, at gustong-gusto nilang napapaligiran ng ibang tao. Sila ang madalas na nagpapasimula ng mga laro, kantahan at tawanan sa sala. Ang kanilang personality ay parang araw na laging sumisikat, nagbibigay ng init at liwanag sa kanilang paligid. Para sa kanila, ang pakikipag-usap sa iba ay hindi nakakapagod, kundi ito ang nagbibigay sa kanila ng lakas. Ang mga extrovert ay kilala sa kanilang pagiging social butterfly. Lumilipad sila mula sa isang grupo papunta sa isa pa, nag-iiwan ng ngiti at saya. Sila ang unang babati sa iyo sa umaga at ang huling magsasabi ng good night. Sa isang party, sila yung nakikipagkwentuhan sa lahat, mula sa host hanggang sa catering staff. Ang kanilang mundo ay umiikot sa pakipag-ugnayan sa kapwa. Dahil dito, madalas silang tinitingnan bilang mga natural na leader o yung life of the party. Ang kanilang kakayahang kumonekta sa maraming tao ng sabay-sabay ay isang talento na marami sa atin ang humahanga. Ito ang karaniwang larawan ng isang extrovert sa isip ng nakararami. Pero tandaan natin, ang pagiging extrovert ay hindi lang tungkol sa dami ng kaibigan o sa lakas ng boses sa isang kwentuhan. Ito ay isang natural na katangian kung saan ang isang tao ay kumukuha ng enerhiya mula sa pakikisalamuha sa iba. Isipin mo na lang ang isang cellphone. Ang mga extrovert ay nagcha-charge kapag kasama nila ang kanilang mga kaibigan. Habang ang iba ay maaring mapagod pagkatapos ng isang mahabang social event, ang mga extrovert naman ay lalong nabubuhayan. Ito ang dahilan kung bakit sila laging handang sumama sa mga lakad, handang makinig sa mga kwento, at handang maging sentro ng kasiyahan sa anumang okasyon. Sa pagpasok natin sa mas malalim na usapan, mahalagang maunawaan natin ang pundasyong ito. Ang pagiging extrovert ay isang bahagi ng kung sino sila, isang core ng kanilang personality. Hindi ito isang pagpili na maging maingay o maging sentro ng atensyon, kundi isang natural na inklinasyon. Katulad ng ibang housemates na may kanya-kanyang katangian, ang mga extrovert ay may sariling paraan ng pag-navigate sa mundo. Ang kanilang pagiging palabati at masayahin ay ang kanilang paraan ng pagbabahagi ng kanilang sarili sa iba. Ngayon, aalamin natin kung paano ang natural na talentong ito ay maaring mag-level up pa. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang konsepto na mas malalim pa sa pagiging bibo o palakaibigan. Ito ang tinatawag nating mature makipag-socialize. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Isipin mo na lang na ang pakikipag-socialize ay parang pagluluto. Ang pagiging extrovert ay parang pagkakaroon ng maraming masasarap na sangkap. Ngunit ang pagiging mature sa pakikipag-socialize ay ang kaalaman kung paano pagsasama-samahin ang mga sangkap na iyon para makabuo ng isang masarap at balanseng ulam. Hindi lang ito tungkol sa pagsasalita. Ito ay tungkol sa kung paano ka nakikipag-ugnayan sa iba ng may respeto, pag-unawa at lalim. Ang mature socializing ay ang kakayahang hindi lang magsalita, kundi makinig ng tunay. Ito yung moment na kapag may kausap ka, hindi ka lang naghihintay ng pagkakataon para sumagot o magkwento tungkol sa sarili mo. Sa halip, ibinibigay mo ang iyong buong atensyon sa kanila. Iniintindi mo hindi lang ang kanilang mga salita, kundi pati na rin ang kanilang nararamdaman. Ito ay ang pagbibigay halaga sa opinyon ng iba, kahit na ito ay iba sa sarili mong paniniwala. Ang isang mature na extrovert ay alam kung kailan siya dapat maging bida sa kwentuhan, at kung kailan siya dapat maging isang taga-suporta na nakikinig sa tabi. Isa pa sa mga katangian ng mature socializing ay ang pagiging mindful sa social cues. Ito yung abilidad na basahin ang kwarto o read the room. Alam mo kung ang isang tao ay pagod na at gusto ng magpahinga, kahit hindi niya ito diretsahang sinasabi. Nararamdaman mo kung ang isang biruan ay nakakatuwa pa ba o nakakasakit na. Ang isang mature na individual ay may self-awareness. Alam niya ang epekto ng kanyang mga salita at kilos sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi niya ipipilit ang isang masayang usapan kung ang mood ng grupo ay seryoso o malungkot. Ito ay tungkol sa pagiging sensitibo at pag-adjust para sa ikabubuti ng lahat. Sa madaling salita, ang mature makipag-socialize ay ang paggamit ng social skills sa paraang nagpapakita ng respeto at empatiya. Ito ay ang pag-unawa na ang bawat interaksyon ay isang two-way street. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng energy,
kundi sa pagbibigay din ng positibo at ligtas na espasyo para sa iba. Ito ay ang paglipat mula sa ako, patungo sa tayo, tayo. Ang isang extrovert na nagtataglay ng maturity na ito ay hindi lang nagiging mas kaaya-ayang kasama, kundi nagiging isang tunay na kaibigan na maaasahan ng lahat, sa loob man o labas ng bahay ni Kuya. Marahil ay nagtatanong ka, ano ba talaga ang pinagkaiba ng isang extrovert lang sa isang mature extrovert? Malaki ang pagkakaiba, at ito ay makikita sa kalidad ng kanilang pakikipag-ugnayan. Ang isang extrovert lang ay maaaring maging dominante sa isang usapan. Siya yung tipo na kapag may nagkwento tungkol sa kanilang bakasyon sa beach, agad niyang sasabihin, ay, ako rin. Noong nag-beach ako, mas maganda pa diyan. Ang focus ay madalas na bumabalik sa kanyang sariling karanasan. Gusto niyang laging maging sentro ng atensyon at maaring hindi niya namamalayan na nasasapawan na niya ang kanyang kausap. Ang kanyang intensyon ay hindi masama. Gusto niya lang kumonekta, ngunit ang paraan ay nakasentro sa sarili. Sa kabilang banda, ang isang mature extrovert ay marunong magbigay ng espasyo. Kung ang kausap niya ay nagkwento tungkol sa kanilang bakasyon, ang kanyang magiging tugon ay, wow, ang saya naman yan. Ano yung pinaka nagustuhan mong gawin doon? Pansinin ang pagkakaiba sa halip na agawin ang spotlight. Binuksan niya ang pinto para mas magkwento pa ang kanyang kausap. Ang mature extrovert ay naunawaan na ang isang magandang usapan ay parang pagsasayaw. Kailangan may bigayan at may salitan. Hindi laging siya ang dapat nangunguna. Ang kanyang layunin ay hindi lang ang magbahagi, kundi ang matuto at umunawa rin mula sa iba. Ang isa pang malinaw na pagkakaiba ay nasa pagtanggap ng feedback. Ang isang extrovert na hindi pa gaanong mature ay maaring maging defensive kapag sinabihan na masyado siyang maingay o dominante. Maari niyang isipin na kinokontra ang kanyang personality at sasabihin, ganito lang talaga ako eh. Ito ay isang reaksyon na nakatuon sa pagprotekta sa sarili. Hindi niya nakikita na ang feedback ay isang oportunidad para mag-improve. Ang kanyang pagiging extrovert ay nagiging isang pader na humaharang sa kanyang paglago bilang isang individual na mas kaya-ayang kasama sa isang social setting. Samantala, ang isang mature extrovert ay bukas sa feedback. Kung may magsasabi sa kanya na nasapawan niya ang iba sa meeting, ang kanyang magiging reaksyon ay pasensya na. Salamat sa pagsabi. Minsan nadadala lang ako. I'll be more mindful next time. Tinitingnan niya ito bilang isang mahalagang aral. Nauunawaan niya na ang kanyang pagiging extrovert ay isang lakas. Ngunit tulad ng lahat ng lakas, kailangan itong gamitin ng may kontrol at karunungan. Ang maturity ay ang pagkilala na palaging may puwang para sa pagbabago at pag-unlad. At ang pagiging bukas sa opinyon ng iba ay susi para diyan. Ang pagkakaroon ng maturity sa pakikisama ay napakahalaga, lalo na para sa isang extrovert. Ito ang nag-aangat sa kanila mula sa pagiging isang masayang kasama lamang patungo sa pagiging isang tunay at maasahang kaibigan. Una sa lahat, ang maturity ay nagtatayo ng mas malalim at mas makabuluhang mga relasyon. Kapag ang isang tao ay nararamdaman na siya ay pinakikinggan, naunawaan at nire-respeto, mas nagiging komportable siyang magbukas ng kanyang sarili. Ang isang mature extrovert ay hindi lang nakakakuha ng maraming kakilala. Nakakabuo siya ng mga koneksyon na matir at pangmatagalan dahil ang mga ito ay binuo sa pundasyon ng tiwala at mutual respect. Pangalawa, ang maturity ay susi sa pag-iwas sa mga hindi pagkaunawaan at alitan. Sa loob ng bahay ni Kuya, madalas nating nakikita na ang mga away ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Isang biro na naging masakit, isang opinyon na hindi nirespeto, o isang taong laging gustong masunod. Ang isang mature extrovert, dahil sa kanyang kakayahang mag-obserba at umunawa sa nararamdaman ng iba, ay mas nakakaiwas sa mga ganitong sitwasyon. Alam niya kung kailan dapat manahimik, kung paano magbigay ng kritisismo sa paraang hindi nakakasakit, at kung paano maging tulay sa pagitan ng mga taong hindi nagkakaintindihan. Nagiging peacemaker siya sa halip na troublemaker. Pangatlo, ang maturity sa pakikisalamuha ay nagbubukas ng pinto para sa personal at professional growth. Sa trabaho, ang isang extrovert na marunong makinig at magbigay halaga sa ideya ng iba ay mas nagiging epektibong leader at team player. Mas pinagkakatiwalaan siya ng kanyang mga kasamahan dahil alam nilang hindi niya sasapawan ang kanilang mga kontribusyon. Sa
Sa personal na buhay, ang maturity ay nagtuturo sa atin na maging mas mapagkumbaba at mas bukas ang isip. Natututunan nating hindi laging tayo ang tama at mayroon tayong matututunan sa bawat taong ating nakakasalamuha, introvert man sila o extrovert. Sa huli, ang maturity ay mahalaga dahil ito ay nagpapakita ng paggalang hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Kapag ikaw ay isang mature na individual, ipinapakita mo na sapat ang iyong respeto sa sarili para hindi na kailanganin ng constant validation o pagiging sentro ng atensyon. Alam mo ang iyong halaga, kaya't kaya mong ibahagi ang spotlight sa iba. Ang iyong kaligayahan ay hindi na nakasalalay sa kung gaano ka kapansin-pansin, kundi sa kalidad ng mga ugnayan na iyong nabubuo. Ito ang tunay na sukatan ng isang matagumpay na pakikisama, hindi ang ingay na iyong nililikha, kundi ang harmony na iyong itinataguyod. Para mas maintindihan natin, narito ang 10 halimbawa ng mga usapan na nagpapakita ng maturity ng isang extrovert. Isipin natin na sila ay mga housemates sa loob ng bahay ni Kuya. Simple lang ang mga linya, pero puno ng respeto at pag-unawa. Una, kapag may nagbahagi ng malungkot na kausap, hindi ko na yata kaya tong task ni Kuya. Mature extrovert, naiintindihan ko na hihirapan ka. Nandito lang ako kung gusto mo ng kausap o kayakap. Pangalawa, kapag may nagbigay ng ideya na iba sa kanya. Siguro mas maganda kung unahin natin yung pagpipinta. Mature extrovert. Magandang suggestion yan. Pwede mo bang ipaliwanag pa para mas maintindihan namin lahat? Pangatlo, kapag napansin na tahimik ang isang kasama. Mature extrovert. Hi, napansin ko lang na medyo tahimik ka. Okay ka lang ba? Kung gusto mo ng space, okay lang din. Pang-apat, kapag nakagawa ng pagkakamali. Medyo nasaktan ako sa biro mo kanina. Mature extrovert, naku, pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya. Salamat sa pagsabi mo, mas mag-iingat na ako sa susunod. Pang-5, kapag may nag-share ng good news, kausap, yehey! Nakuha ko yung trabahong in-applyan ko. Wow! Congratulations! Super deserving mo niyan. I celebrate natin yan. Pang-6, kapag hindi sigurado sa nararamdaman ng kausap. Mukhang malalim ang iniisip mo. May bumabagabag ba sa'yo na gusto mong i-share? Walang pilitan ha. Pang-7, kapag nagpapasalamat sa isang introvert na nag-o kaya yon. Mature extrovert. Salamat sa tiwala at sa pag-share mo niyan sa akin. Malaking bagay yan para sa akin. Pang-8, kapag nag-a-adjust sa energy level ng iba. Pagod ako ngayon, gusto ko lang sanang magbasa. Mature extrovert. Sige lang, mag-relax ka dyan. Hinaan ko na rin yung music para hindi ka maistorbo. Pang-9, kapag humihingi ng opinion at hindi lang nagbibigay, mature extrovert. Ito yung plano ko para sa weekly task. Ano sa tingin nyo? Open ako sa suggestions nyo. Pang-10, kapag nagbibigay ng papuri sa katangian ng iba. Alam mo, hanga ako sa'yo. Ang galing mong mag-obserba ng mga bagay-bagay. Ang dami kong natututunan sa'yo. Sa pagtatapos ng ating kwentuhan, isang mahalagang aral ang laging ipinapaalala sa atin ni Kuya. Ang tunay na diwa ng pakikisama ay nakasalalay sa respeto at pagkakaisa. Ang pagiging extrovert ay isang napakagandang regalo. Ito ay isang natural na kakayahan na magbigay ng saya, magpasimula ng koneksyon, at maging ilaw sa isang grupo. Ngunit tulad ng lahat ng regalo, mas nagiging makabuluhan ito kapag ginamit ng may karunungan at pagmamahal. Ang pag-level up mula sa pagiging isang extrovert lang patungo sa pagiging isang mature extrovert ay isang paglalakbay na puno ng pagkatuto at paglago. Ang maturity sa pakikisalamuha ay hindi nangangahulugang kailangan mong baguhin kung sino ka. Hindi mo kailangang maging tahimik kung ikaw ay natural na masayahin. Sa halip, ito ay tungkol sa pagdaragdag ng mga bagong kasanayan sa iyong social toolkit. Ang kakayahang makinig ng malalim, ang pagiging sensitibo sa nararamdaman ng iba, at ang pagiging bukas sa mga bagong perspektibo. Ito ay ang pag-unawa na ang bawat tao, introvert man o extrovert, ay may kanya-kanyang kwento at may mahalagang kontribusyon. Ang isang mature na extrovert ay hindi lang bida. Siya rin ay isang mahusay na director na tinitiyak na lahat ng cast members ay nabibigyan ng pagkakataong sumikat. Kaya sa lahat ng mga extrovert dyan, yakapin niyo ang inyong natural na enerhiya. Patuloy kayong maging araw na nagbibigay liwanag. Ngunit huwag kalimutan na maging buwan din minsan. Isang liwanag na tahimik na gumagabay, nagbibigay ng espasyo para sa mga bituin na kumislap, at nagpaalala na may kagandahan din sa katahimikan.
Ang pagiging balanse sa pagitan ng pagsasalita at pakikinig, ng pagbibida at pagsuporta, ang siyang magdala sa inyo sa mas malalim na antas ng pakikipagkapwa-tao. Ito ang hamon sa inyo ni Kuya, at alam kong kaya ninyo itong harapin ng buong puso. Sa huli, sa loob man o labas ng bahay, ang pinakamahalaga ay ang pagbuo ng isang komunidad kung saan ang lahat ay nararamdamang ligtas, tinatanggap at pinahalagahan. Extrovert ka man na mahilig sa kwentuhan o introvert na mas gusto ang katahimikan, lahat tayo ay may lugar sa mundong ito. Sa pamamagitan ng mature na pakikisama, ipinapakita natin ng ating mga pagkakaiba ay hindi hadlang, kundi isang daan patungo sa mas mayaman at mas makulay na samahan. Ito po si Tony Gonzaga, laging nagpapaalala na sa bawat pakikipag-ugnayan, ang puso na bukas at marunong umunawa ang siyang laging panalo.